Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamatinding payo na bumabalot ngayon sa buong XRP community. Meron pong isang kilalang XRP supporter na kilala sa pangalang Traveler ang nagsabing huwag ninyo munang galawin si XRP hanggang sumapit ang taong 2030 kahit anong mangyari. Ayan, grabe ang tindi ng kanyang sinabi. Parang sinabi niyang tiisin mo muna ang tukso sa pagbebenta dahil may mas malaki pang pwedeng mangyari kay XRP sa mga darating na taon. Pero bakit nga ba ganun ang kanyang pananaw? At anong epekto nito sa mga baguhan at maliliit na hodlers tulad natin? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayon po kay Traveler, ang pinaka-importanting strategy ngayon para sa mga XRP holders ay simple lamang, do nothing. Oo, literal na walang galaw. Huwag ibenta, huwag matakot, huwag mag-FOMO sa ibang coin. At ang kanyang logic rito, kasi daw sa XRP ay posibleng umakyat ng husto lampas pa sa $15, $20 at hanggang $50 sa mga susunod na taon. Ayan. Pero kung ibebenta mo agad kapag tumama na sa $5 or $10, baka malagpasan mo ang opportunity ng lifetime. Yan, or lifetime opportunity. Isipin mo ito, kung meron kang hawak na 10,000 XRP ngayon at umabot nga siya sa $48 sa taong 2030, gaya po ng forecast ng Telegon, pwede kang kumita ng halos $480,000. Malayo po yan sa kikitain mo kung ibebenta mo lamang siya sa $5 na presyo. Kaya kung titingnan po natin sa long term, mas malaking kita ang naghihintay kung magiging matatag ang ating loob. Ayon po sa Telegon, isa pong kilalang crypto analysis site, yan, si XRP ay may projected price range na minimum of $36.86 hanggang maximum na $48.03 pagsapit daw po ng taong 2030. Ayan. Hindi po ito base lang sa wishful thinking, kundi sa posibleng epekto ng global regulations, tokenization ng assets, at central bank digital currency or CBDC. Yan, CBDC adoption. May isa pang kilalang XRP figure at siya naman po si Baba. Ayan, na sinusuportahan din ang long-term holding. Ang sabi niya kung magkakaroon ng mass adoption at saka global liquidity utility si XRP, pwede po itong lumampas pa sa $100 sa long run. Ayan ang tindi po ng prediction dito ni Baba. Ayan. Ibig sabihin nito ay habang papalapit po ang taong 2030, lalong tumitindi ang kumpiyansa ng mga big-time XRP advocates sa magiging future price action ni XRP. Habang marami po ang nagsasabing hodl lang hanggang dulo, iba naman ang pananaw ni Egrag Crypto. Ayon sa kanya ay huwag tayong maghintay ng specific price top bago tayo magbenta. Ang mas wise daw na approach ay unti-unting mag-take profit habang paakyat sa XRP. Sa ganitong paraan ay may makukuha po tayong kita habang may natitira pa tayong hawak. Kung sakali mang bumagsak bigla ang presyo, hindi po tayo mawawalan ng lahat. Pero kung tumaas pa ulit, may natira pa tayong XRP na magbi-benefit sa next leg ng rally. Ang tawag dito ay ladder out strategy. Unti-unting pagbebenta habang pataas, pero hindi po all in. Para kang lumalakad sa hagdanan ng profits. Yan, si Ginong Eduardo Farina naman. Isa na rin po siyang prominent
prominent XRP community figure. At siya matagal na po siyang nagsasabi na ang pagbebenta po sa presyong $10 ay isang once in a lifetime mistake. Noong panahon na sinabi niya ito sa XRP ay nasa bandang $2 pa lamang. Ibig sabihin ay nakita niya na maraming matatakot at magbebenta agad kapag lumampas ng $10. Kahit na may potential pa itong lumipad ng triple digit prices. Sa totoo lang ay marami pong tao ang nagbebenta agad dahil po sa takot. Pero ayon sa kanya, kahit may gera, recession o kahit takeover pa ng AI, hindi niya ibebenta si XRP hanggang maabot nito ang presyong $100. Meron pang isang anonymous na XRP whale ang nagsabi naman na 99% ng mga XRP holders ay magbebenta ng sobrang aga. Ayan, karamihan daw ay magbebenta sa pagitan ng presyong $10 hanggang $20. Pero kapag nangyari na ang price decoupling, ibig sabihin ay hiwalay na ang galaw ng presyo ni XRP kay Bitcoin. Yan, dito na raw magsisimula ang tuloy-tuloy na pag-akyat ni XRP. At kapag nangyari ito, yung mga maagang nagbenta ay mapapakamot na lamang daw ng ulo. Ayan, at ang pinag-usapan po natin dito ay hindi lamang po ito simpleng trading lamang. Ito po ay isang long-term conviction play. Kung totoo ngang magiging global bridge currency si XRP at kung mapasok nito ang $1 trillion market ng cross-border payments, tokenized assets at saka CBDCs, ay lalampas po talaga ito sa inaasahan nating presyo. Kaya ang kailangan natin ay pananampalataya, disiplina at higit po sa lahat ay pasensya. At para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, kung isa ka po sa mga bagong salta dito sa mundo ng crypto at balak mong mag-invest kay XRP, ito ang mahalagang tandaan mo. Ang tunay na yaman sa crypto ay hindi laging hindi po laging para sa mabilis magbenta. Kadalasan ito ay para sa marunong maghintay. Hindi ito payo para bumili, kundi isang paalala na pag-aralan po muna natin ang gusto bago po tayo magdesisyon. Kung pipiliin mong pumasok, huwag mo na ring hayaang takutin ka ng bawat pagbaba ng presyo. Dahil kung tama po ang sinasabi ng mga long-term believers, si XRP po ay may posibilidad na maging once in a generation wealth vehicle. Kaya ang tanong ay handa ka bang maghintay hanggang taong 2030? At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.